Praise the Lord! Magandang pinagpalang gabi po sa lahat ng nanonood sa Facebook Live. Kami po ang Rhythms of Grace, ang banda po na nakasama ninyo kanina na umawit sa Panginoon ng mga makalangit na awitin. Kami po yan. At ako po ang nanguna, si Brother E.I. Joven, ang inyong lingkod. At ito pong mga nakasama ko sa keyboards po, si Papa Nathaniel Hison, na aking ama, father-in-law. Siya po ang tatay ng aking mahal na asawa na si Hipri, si Ate Faith, yung nag-drums kanina. At ang aming pong main vocalist, si Ate Wendy Niebres, na aking biological sister. Kasal po siya sa kanyang asawa na si Kuya Noriel Niebres. And they represent the Niebres family. Si Papa Tani naman sa Hison family. Kami naman Joven family at mga iba pa, mga affiliate na family sa amin. Espinar, Engay, Conwy, Duran family. Marami pang mga pamilya na sa amin. Nakaugnay. And we are so blessed. Dahil ngayong gabi, na mga nanonood sa online, kayo dyan, o anong mga oras ninyo pinapanood ito, pinagpapala kayo ng Panginoon. Mga kapatid, dito po ay pre-recorded. Dahil minamahal po kayo ng Panginoon at mahal din kami ng Diyos. Kaya padala kami ng mensaheng ito ng Panginoon sa inyong buhay. Binamati po natin ang ating The Life Giver Church sa Pasig. Bishop Willie Laines, si Pastora Nanay Ann Laines, salamat po sa buhay ninyo. Salamat din po kay Pastor Dante Sapitanan bilang resident pastor ng TLGCW. And salamat din po sa minamahal nating pastor ng Christ Life Church, Pastor Noel, Pastora Michelle Abuda, and sa inyong mga buhay, pagpapala ng Panginoon. Kanina po, kausap ko si Pastor Noel, kinukumusta niya ang Rhythms of Grace. He's sending his regards sa grupong ito, sa bandang ito. Nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito po ay isang pribilehiyo na inilagay sa puso namin ng Panginoon. Nagsimula kami mag-asawa. Tumaten kami sa Christ Life Church, and then sabi namin, total mga musician kami, bakit hindi tayo kumanta sa Panginoon at isali natin yung mga nanonood. Praise God, at natupad po. Dahil bakit nga naman kami bibili ng mga instrumento at taunan lang magagamit, hinangad namin sa Panginoon na Lord, punuan po ninyo kung ano yung mga kailangan namin, at pinunuan ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Dahil siya ay nagmamahal sa atin. Basta guard your hearts. Alamin lang natin yung puso ng Panginoon, yung willingness ng Panginoon para sa buhay natin. Padaluyin po natin yan. Kaya nga po, Rhythms of Grace ang tawag sa bandang ito. Dahil, pinapadaloy po namin ng malaya at sagana ang pagpapala ng Panginoon. Yan po yung matatagpuan sa Matthew chapter 11 verses 28 hanggang 30. Kung babasahin nyo po yan, mga kapatid, napakaganda po. Doon po yan napapaloob. Kaya praise God! Dahil ito po ay banda, anak lang po ito ng the Christ Life Church at ng The Life Giver Church. Binabati rin natin Jesus Christ the Way to Zion, JPC, Jesus Presence Church. Mabuhay kayo. Pastor Meng ng Jesus Christ the Way to Zion, Pastor Joseph, si Bishop Ernie Kaptalan. Kumusta po kayo sa Jesus Presence Church? At yung mga iba pang satellites po at mga outreaches, mabuhay po kayong lahat. Praise God. At kami naman ay nandito para mag-share din naman kasi may fellowship din kami at devotion. Kaya ito po yung aming ibabahagi sa inyo. So ngayong taon tayo po ay namumuhay sa tema na ibinigay po mula po sa The Life Giver Church. Ang taon po nito ay sinasabing living in the overflow of grace. Praise God. Kaya makikita nyo po sa screen ninyo, yan, Rhythms of Grace Online Sunday Worship. Ngayon po yan, March 9. At praise God dahil kaarawan din po ng aming Ate Wendy. Praise God. At mamaya ipag-pray natin si ate. Alright, bago tayo matapos. Alright, so mga kapatid, simulan po natin ang discussion or ang ating sharing. Okay, so may mga prepared po akong pictures na flash sa screen ninyo. So tingnan po ninyo, lahat po tayo ay pinanganak na baby.
Diba? Lahat tayo pinanganak, nilabas na baby sa sinapupunan. Even the Lord Jesus, pinanganak din siya mula sa sinapupunan ni Maria. So lahat po tayo ay galing sa magulang, sa nanay. So tayo po, yung baby pa tayo, ayan, sa screen po ninyo, nung baby pa tayo, kahit gaano tayo ka-cute, nung baby tayo ay may minana na pong kasalanan. So anong sunod na picture? Yan, guilty po tayo sa kasalanan. Lahat po tayo ay merong minanang kasalanan. Saan po galing yon? Yun po ay galing sa saan? Sige, doon po sa kasunod. Yan, kay Adan at Eva. So yung kay Adan at Eva, creation, create si Adan at hinugot si Eva from Adan. Okay. At yan, nakikita ninyo, nandyan yung manunukso sa picture. At tinukso si Eva, at si Eva naman kumagat sa tukso at binigay yung pinagbabawal na prutas kay Adan at kumain din si Adan. So ibang topic po yan, magandang pag-usapan din sa mga susunod. Alright? Kaya ano po ang nangyari sa atin? Hellbound po tayo nung pinanganak tayo. Doon dapat tayo papunta sa impyerno, mga kapatid. Doon tayo dapat papunta sa walang hanggang kamatayan. Subalit napakabuti ng loob ng Panginoon. Napakabuti niya dahil binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon. A second chance. Hindi lang second chance hanggang sabi nga sa isang awitin, hindi ko alam kung kay Freddy Aguilar ba yun, habang may buhay may pag-asa na darating, di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Di ba? Though hindi naman talaga nakafocus sa ano yon, sa Christian faith yung awitin na yun. Pero merong linya doon sa awitin na nagbibigay ng encouragement. Kasi meron tayong chance. Hindi ito yung One More Chance at Second Chance na pelikula ni John Lloyd at Bea. Sa halip, this is the chance that is being given every day by our Lord. Kaya nga sabi sa isang aklat ng kasulatan sa Panaghoy, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. It is new every morning. Great is thy faithfulness. Tapat ang Panginoon araw-araw. It is for us how to reflect or how to respond dun sa kagandahang loob ng ating Panginoon. At ngayong umaga yan yung ating pag-aaralan. This might be a review for some, pero kung hindi nyo pa ito naririnig, kasi ang sarap nito balik-balikan, ang sarap nito ang ulit-ulitin. Para kang nanonood ng paborito mong pelikula na gusto mong ulit-ulitin. Na parang doon sa Avengers Infinity War na, o Infinity War ba yun? Hindi, yung isa. Yung isang series, nakalimutan ko. Ano ba yung isang series ng Infinity War? Basta yung Avengers na kung saan nagbalik na yung mga nawala sa blip. Di ba? Kapanapanabik yun, yung mga bumalik. Endgame, yon, Avengers Endgame. Kung saan bumalik yung mga nawala sa blip ni Thanos. At yun, ang sarap ulit-ulitin ng eksena na yun, di ba? Kasi alam mo yung mangyayari. And God gave us the chance this morning na pagpalain ka ng Panginoon through this message. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay the expression or grace, the expression of God's love. Ito po ang expression ng Panginoon sa ating pag-ibig, sa kanyang pag-ibig sa atin. Grace is the essential or grace is the central to the ultimate sacrifice of Jesus on the cross. Minsan pa po tayong manalangin. Amang nasa langit, lubos ka namin pasasalamatan, ninadakila at ninuluwalhati. Tinataas ka namin, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Bless the lips of your servant, Lord. Ang iyong anak na ito na labis, Panginoon, ang nararanasan na pagmamahal. Lord, buhat sa inyo ay gamitin ninyo para sa inyong kabutihan, kaluwalhati. Sa matawis na pangalan ni Jesus. Amen. God's expression of God's love or grace is the expression of God's love. So mamaya, pag-aaralan natin yung mayamang grasya ng Panginoon. So bibigyan ko po kayo ng 4 na bahagi or 4 na points sa ating pag-aaral ngayon. So una,
So, number 1 po, grace as an unmerited favor. Grace. Yan. Is the unearned and undeserved favor of God. Yun po ang definition niyan. Humanity, because of sin, was separated from God and deserved judgment. Yan na nga yung sinasabi ko kanina, na hell-bound tayo dapat. Kaya praise God sa mga nakasama ko kanina. Si Papa Tani, si Ate Faith, si Ate Wendy, Kuya Noriel, yung director namin kanina. Praise God. Salamat po. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin. At ito yung mga tao na ito, nagbibigay yung grasyang nilagay ng Panginoon sa puso ng bawat isa, ay pinagyayaman at ibinabahagi sa bawat isa. Kaya sabi dyan, grace is the unearned and undeserved favor of God. Yung wala kang effort, yung wala kang pinaghirapan, yung wala kang alam mo yun, sakripisyo. Yun yung grasya, sapagkat ginawa ng Diyos ang pagsasakripisyo. Humanity because of sin was separated from God and deserved judgment. So ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Sa Romans chapter 3 verse 23, pwede po bang pakibasa? Romans chapter 3 verse 23. Ano po ang sabi diyan? For all have sinned and fall short of the glory of God. Yes, amen. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. May Tagalog ba tayo dyan? Alam ko may Tagalog yan eh. Yan, pakisbasa ate. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Thank you. At kahit na abutin ang Diyos, walang makakaabot sa kabanalan ng Diyos. Technically, based on human efforts, kapos po talaga. Hindi po maabot ang Diyos. Kahit sabihin natin marami tayong mga ginagawang mga ritual, pagdarasal, lahat ng effort, kung hindi po yan ilalagay sa tamang perspective, hindi po natin maaabot ang Diyos sa tamang paraan. Praise God. Tuloy po natin. Romans 6:23. Ano po ang sinasabi sa Romans sa Tagalog 6:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Sapagkat kamatayan, death, kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Imagine that, kamatayan dapat tayo, hell-bound na tayo eh. Paparusahan na dapat tayo supposedly. Ngunit ang walang bayad na kaloob. Kagandahang loob ng Diyos yun eh, yung grasya. Yun yung walang bayad na kaloob ng Diyos. Free gift ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. It is through Jesus. Again, hindi po kayang gawin ng taong abutin ng Diyos sa kanyang sariling effort. But instead, God made a way so that the man would able to go to God directly. Wala na pong iba sa pamamagitan po ni Kristo Jesus na ating Panginoon. And if you believe Him right now, yes, meron ka ng buhay na walang hanggan. That He made the ultimate sacrifice for you. Tuloy po natin. Now, salvation is a free gift. Sige nga tayo, pakibasa. However, through Jesus' sacrifice, God extended grace, offering salvation as a free gift rather than something people could earn. Amen. Hindi ginagawa ng Panginoon na mahirap para sa atin. Ginagawa niya pong madali para sa atin. Ang gagawin lang po, yung ginawang sakripisyo ni Jesus Christ, in-extend. Pag sinabing in-extend, pinaabot sa atin. Di ba? Parang extension wire, di ba? Yung extension, in-extend o pinahaba para maabot tayo.
Hindi tayo yung ginawa ng Diyos na umabot sa Kanya. Sa halip, ang Diyos ang nag-abot sa atin. Kaya nga merong isang awitin noon na lagi namin kinakanta, There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Ang dating lyrics po na kinakanta namin dyan, I've been searching for eternity, Lord, and find. I've been searching. Yun yung kinakanta namin na part niyan. Pero, ni-revise po yan, iniba. At natuklasan namin na tama yun. Na yung lyrics na kinakanta dapat ay, I could search for all eternity long. Yun yung kanta eh. I could search for all eternity long and find. Bakit? Kasi yun ang tama. Hindi mo pwedeng I've been searching. Kasi kapag sinabi mong I've been searching, hindi ka pala Kristiyano. Hindi ka mananampalataya ni Kristo kasi kung saan mo siya hinahanap. But if you could say, I could search, maaari. Pwede ko siyang hanapin sa iba. Pero ang makikita ko lang, ang eternity, it's only through Jesus. Salvation as a free gift rather than something people could earn. Hindi mo siya ma-earn. Hindi mo siya kikitain or paghihirapan. Sa halip, pinaghirapan na ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ para tayo ay sumampalataya lamang. Amen. Next po. Pakibasa po ate, dahil ito, Ephesians, Efeso 2, 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Amen! Dahil sa kagandahang loob, grace yun eh, yung kagandahang loob eh. Tagalog ng grace, kagandahang loob ng Diyos. Kayo ay naligtas. We are saved sa pamagitan ng pananampalataya. Through faith. Huwag nating kalilimutan yon. Through faith, yun na nga lang yung gagawin natin eh. Huwag nating kalimutan na yun yung partisipasyon ng isang mananampalataya, ng isang individual. At ito'y kaloob ng Diyos. Bigay ng Diyos yan. Yung kaligtasan. Hindi natin earn. Kaya hindi mo sasabihin na magsisimba ako. Gagawin ko ito. Aawit ako sa Panginoon. Maglilingkod ako sa Kanya para ako ay maligtas. No. Huwag pong ganyan ang maging intention natin. Sa halip, gagawin ko ito dahil ako'y binigyan ng kagandahang loob ng Diyos eh. Kaya ako'y nagpapasalamat. Kaya bukal sa aking kalooban na magpasalamat at sabihin na, Lord, thank you. Kaya gagawin ko ito dahil ito'y naranasan ko at gusto ko ang ibang tao makaranas din ito. And that is why we are serving God's people through online. Praise God. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Remember, yung isang publikano at pariseyo ay pumunta sa dalanginan at nagpray. Di ba? Anong sabi nung pariseyo? Panginoon, salamat, di ako kagaya ng iba dyan. Kasi ako, magaling ako eh. Nag-aayuno ako. Di ba? Nag-offer ako. Sinusunod ko lahat eh. Ang galing ko eh. Lord, hindi ako kagaya ng iba dyan. Kaya di ba, Lord, thank you, ang galing ko. Sa aking ano lang yun, in my own words lang yun ha. Pero ano sabi ng publikano, dinadago ka ng dibdib. Sabi, hindi nga makapagsalita. Ang turo doon is humility. Hindi yung pagdagok mo sa sarili mo, hindi yung laging dadagukan mo lang yung sarili mo. No. Hindi po outward. Yung nasa loob po, papalabas. Mula po sa ating puso, papalabas po dapat. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya yung publikano doon, wala siyang may pagmalaki. Dahil alam niya sa sarili niya, lahat ng kanyang ginawa ay walang katuturan sa harap ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sunod po natin. Number 2, the cross as the ultimate expression of God's grace. Sige ate, pakibasa. Jesus' death on the cross was the ultimate act of grace because He took upon Himself the punishment for sin that humanity deserved. Thank you. Yung pagpapako sa krus ni Jesus, yung ipinako siya sa krus, the ultimate expression of grace. Bakit? Kasi wala namang siyang kasalanan eh. Bakit niya ginawa? Tapos sa mga tao pa, nang punong-puno ng kasalanan. Siya ay naging kasalanan
Si Jesus mismo naging kasalanan. Grabe. Excuse me po. His death on the cross was the ultimate act of grace. Period. Yun. Wala nang iba. Wala nang dapat ibang gawin ng tao. Wala nang idadagdag ang tao doon. Kumpleto na po. Dahil, excuse me, He took upon Himself the punishment for sin. Inari niya po, mga kapatid, yung punishment, yung sakit, yung bigat that humanity deserve. Di ba maraming mga litanya tayo narinig, deserve mo yan, yung ganyan ka kasi. May mga narinig tayong ganyan. Pero ang Diyos, hindi niya ginawa yun na, yan, parusa sa'yo, deserve. No, God instead made a way for Jesus to bear all the sin and shame. Lahat. At siya, parusahan si Jesus. At nung pinarusahan si Jesus dahil sa ating kasalanan, ano po ang nangyari? Tayo ay nagkaroon ng buhay. Amen. Next po. Isaías 53:5. Ano po sabi? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen. Thank you, ate. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Dahil sa kasalanan natin. Siya ay binugbog, pinagsisipa, pinagduduraan, hiniya, inalipusta. Dahil sa ating kasamaan, dahil pala sa atin. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinaras niya. By His stripes, we are healed. Kaya lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan ngayon, in the mighty name of Jesus, you are healed. You are healed. Pinagaling ka ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. At ang mga hampas na Kanyang tinanggap. Yung mga hampas. Sa mga hampas na ginawa. Grabe, no? Pag nanonood ka nga ng Jesus movies, in The Passion of the Christ, grabe. Kung hindi ka ba naman matouch doon sa act ng pagmamahal ng Panginoon, praise God. Dahil sa mga hampas na tinanggap ni Jesus. Praise God. And take note, Isaiah pa ito. Isaías na isulat. This is a prophecy na mangyayari sa anak ng Diyos. Glory to God. Kaya tingnan natin. Second Corinthians. 2 Korinto, ang kabanata ay 5. Ang talata po ay 21. Ano pong sabi dyan? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Hindi nagkasala si Kristo. Tandaan po natin yan. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Again, hindi lang makasalanan, siya mismo naging kasalanan. Naging kasalanan si Jesus. Itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Para may replacement eh. Alam niyo yung substitution? Alam niyo po yun? Alam niyo yung yung dialysis? Dialysis ba yun? Yung nilalagay sa yung dugo na malinis o chemotherapy ba yun? Dialysis. Yun. So yung dugo sa katawan ng pasyente, tinatanggal. No, ine-extract. Tapos nilalagay doon sa aparato, sa machine. Yung machine na yun, nililinis niya yung dugo ng tao at ibinabalik sa kanyang malinis. Imagine yung machine. Yung machine na yun, palagay ko idea yun ng ginawa ni Jesus eh. Kasi matatalino yung mga doktor eh, mga eksperto, mga scientists. Kaya nila na-imbento yun dahil the blood of Jesus na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, yun yung pinanghugas sa atin kaya tayo ay naging malinis. Kaya naging matuwid na tayo eh. Hindi dahil sa ganang sarili natin. May gumawa, makasalanan tayo at si Jesus tinanggal yung dugo natin,
yung dugo natin nilipat sa Kanya at yung Kanyang malinis na dugo inilipat sa atin. Wow! Woo! Imagine that. Isang taong gagawa niyan sa'yo. Wala na pong ibang kayang gumawa niyan. Tinapos niya na po sa krus para maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya ang tamang pananampalataya, mga kapatid, ay lalapit ka sa Diyos dahil ang Panginoong Hesus, alam mo, ang Panginoong Hesus, siya yung representation mo sa harap ng Diyos. Ang tingin sa iyo ng Diyos, hindi na ikaw na makasalanan, sa halip ikaw na ay banal dahil represented na yung katawan mo, yung sarili mo, yung buong pagkatao mo, nire-represent na ni Jesus sa harap ng Diyos. Kaya nga hindi na maalala ng Diyos yung kasalanan mo sa isang bahagi ng kasulatan. Sa sino mang sumasampalataya sa Kanya, hindi na maaalala ng Diyos yung Kanyang mga kasalanan. Kaya kapag ikaw ay nag-confess kay Lord, Lord, sorry kasi nagawa ko to, nagsinungaling ako. Sa anong tugon ng Diyos sa'yo? Ano yun? Ano yung kasalanan mo? Hindi ko maalala. Why? Because Jesus made Himself as the representation of the entire human race na sumasampalataya sa Kanya. Amen! Galing, ano? Kaya ano pong kasunod? Romans chapter 5 verse 8. Ano pong sabi? Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen. Pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig, pagmamahal sa atin. Pinahalagahan tayo ng Diyos nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So pinaging dapat ng Panginoon na ang Kanyang anak, na Panginoong Hesukristo, ay mag-alay dahil sa Kanyang pag-ibig at pinatunayan ng Diyos. Tandaan na natin, ang Diyos ay may pinapatunayan o may pinatunayan. Tayo, wala tayong mapapatunayan sa Diyos. Hindi po natin kayang patunayan na tayo ay karapat dapat saganang sarili natin. Ang tama pong perspective, mga kapatid, manampalataya tayo sa Panginoong Hesus dahil sa Kanyang tinapos na gawa. Tayo ngayon ay minamahal ng Panginoon at nagpapasalamat sa Kanyang ginawa. Glory to God. Praise the Lord. Grace in redemption and forgiveness. Pag sinabing redemption, babawiin at pinatawad. Ano po sa Ephesians? Efeso 1:7. Basahin po natin. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Amen. Tinubos. Pag sinabing tinubos, ibig sabihin nun, sa Kanya. Halimbawa, ikaw ay may tinubos sa pawn shop or nagpalaba ka, nagpalaundry ka, tutubusin mo yon dahil sa iyo yun . Ngayon, tinubos tayo ni Kristo dahil tayo ay sa Kanya. In the beginning. Remember Adam and Eve? Nung nilikha si Adam, mga kapatid, buhat sa alabok. Pinormang tao at hiningahan sa ilong. At doon nagmula ang salinlahi. Subalit nagkaroon ng great flood, panahon ni Noah, at yung pamilya ni Noah doon, nagsimula uli ang panibagong lahi, salinlahi. Pero actually, galing pa rin kay Adan yun. Subalit, ang tao ay napalayo pa rin sa Diyos. Patuloy sa paggawa ng kamalian. Dahil ang tao ay sa Diyos talaga. Kahit anong gawin ng tao, sa Diyos siya talaga. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Pinatawad. Lahat. From the past, to the present, to the future. Ganoon kasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Mabait talaga ang Diyos, mabuti siya. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ayan, ito yung favorite natin. Ikalawang Korinto 5:17. Ano pong sabi? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao,
Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Bago na po ang taong nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. Bagong nilalang. Congratulations. Ika'y binago na. Amen. Kaya napakalaga po na maunawaan natin ito. Dahil alam nyo, kapag sinabi sa iyo ng isang tao na, halimbawa, malapit sa iyo, isang taong asawa mo, no, nanay mo, kapatid mo, diba, kapitbahay mo, katrabaho mo, sabihin, parang nagbago ka yata. No, parang hindi na ikaw yung dating ikaw. Meron ka ng significant changes sa buhay mo. Nagpagupit ka ba ng buhok? Nag-gym ka ba ngayon? Di ba? Minsan hindi nila masabi. Pero kapag may nagsabi sa'yo na, alam mo dati kang magagalitin eh. Alam mo dati kang mainisin. Alam mo dati kang mainipin. Pero ngayon, nababawasan. Minsan nga hindi na eh. Alam mo dati kang chismoso. Ngayon, hindi na. Alam mo, dati kang sugarol. Ngayon, hindi na. So kapag ibang tao nakapagsabi niyan sa'yo, praise the Lord. Isa ka ng bagong nilalang. Yan yung sinabi ni Paul. Thank you. Isa ka ng bagong nilalang. Wala na ang dati. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen. New life and restoration. This means that grace not only spares people from judgment but also restores the relationship with God, giving them new life. New life in Christ. Kaya nga itong panguli mga kapatid, grace empowers and transforms. Yon, doon naglilid yon. Tinatransform tayo. Anong sabi sa Titus? Pakibasa natin. Titus chapter 2 verses 11 to 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen. Thank you. Nahayag na ang kagandang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Amen. Dahil nga sa ginawa ni Jesus, sasampalataya ka lang sa Kanya. Sasampalataya ka lang sa Kanya. Yun lamang po ang gagawin natin. Wala na tayong dapat ibang gawin. Nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran. Kaya nga, tatalikuran na po yung makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Ibig sabihin, kaya po natin tinatalikuran dahil transform ka na eh. Tinatalikuran yung makamundong pamumuhay dahil po sa tinanggap mo si Kristo Jesus at pinapadaloy mo siya sa iyong buhay. Yung buhay ni Kristo Jesus. Hindi mo siya gagayahin, hindi ka magpapakahirap na gawin yung kanyang ginawa sa halip. Padadaluyin mo lang. Hahayaan mo siya na dumaloy sa buhay mo. Kasi ang offer nga ng Panginoon ay rest. Hindi ka magpapakahirap. Kahit yung tatalikod ka sa lumang buhay, kung paghihirapan mo yun, mahirap talaga. Pero kung padadaluyin mo lang yung grasya ng Panginoon, magiging magaan. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. May pagpipigil na sa sarili. Meron ng katuwiran at karapat-dapat na sa Diyos. Hindi dahil sa sariling gawa, kundi dahil si Jesus na po ang ating pinapadaloy sa buhay natin. Amen! Kaya ito, basahin po natin itong last part. In short, Jesus' sacrifice on the cross is the ultimate demonstration of God's grace. Wala nang iba.
He gave His Son to die for sinners, offering them salvation as a free gift, not based on works, but on faith in Christ. Amen. This grace brings forgiveness, reconciliation, and new life to all who accepted it. Kaya mga kapatid, sa sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, ito po ang magandang balita. Lahat po tayo ay tumanggap na ng free gift of salvation. At ano na mangyayari? Na-reconcile na tayo sa Diyos eh. May forgiveness na eh. And may new life na. Yung new life, base rin po sa disenyo na nais sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, kung nais ninyong tanggapin ng Panginoon sa oras na ito, iniimbitahan ko kayo na sumunod sa panalangin na ito. Amang nasa langit, ako po'y lumalapit na may kababahang loob. Inaamin na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan mula sa past, present, and the future. At naniniwala po ako sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na siyang naging dahilan kung ba't ako ay inyong pinatawad. Salamat po sa libreng regalo na aking tinatanggap, ang kaligtasan. Salamat po sa panibagong buhay. Tulungan niyo po ako, samahan at gabayan upang ako ay lumakad ng may katuwiran sa inyong grasya. Samahan niyo po ako sa araw. Lahat ng ito'y aking hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen.